kababayan ko, EDSA People Power na nga bukas. Opo, naririnig nyo po, EDSA People Power na nga. Nagtipon-tipon na naman mga kababayan ko ang walang mga katapusan, walang hangganan ng kanilang sukdulan na pagmamahal sa EDSA. Mukha ata ang pinaggandahan nila ang rally para bukas. Mga kababayan ko, kaya ito po mga kapatid, pag-usapan natin ngayon yan mga kababayan ko. Panoorin nyo to. Hindi lang pagunita sa People Power ang panawagan ng ilan sa mga dumulo sa misa sa EDSA Shrine kanina. Ayan, nagkaroon pala ng misa sa EDSA. Ayan Thank you very much for super chat, Ma'am Tina Cooking Koy. Message mo nga sa akin sa messenger kung sino yung blind item mo. Ay, sure. Ayan. I like that. Ayan, no problem. Just kindly feel me. Si Ate Trixie ganoon din kagabi. Ayan nag-meeting pala itong mga dilawan. Buhay pa pala sila. Buhay pa pala. Actually nag-reunion na sila mga kababayan ko. Kasama na ngayon EDSA Day si De Lima, si Lagman, si Hontivero. Okay, tuloy mga kababayan. Anila, mahalagang huwag malimot ang taong bayan sa pamana ng EDSA. Okay lang naman kung makalimutan na ng taong bayan yan. Salimuot. Tuloy natin. Na napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya ganoon na lang ang kanilang pagtutol sa panukalang charter change. Charter change? Ayaw ng mga taga-ano? Ng mga dilawan? Ano kayang sinaksak sa kanila mga kababayan ko na information? Bakit ayaw ng mga dilawan ng charter change? Tuloy. When you claim, you celebrate, and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama doon yung Constitution. Oo, panalo kayo. Nanalo kayo sa pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Totoo yan. Nanalo talaga kayo. Nanalo kayo sa pagpapatalsik kay Pangulong Marcos noon. Ano nangyari sa Pilipinas? Ano nangyari sa bansa natin? Pinatalsik nyo si Pangulong Marcos. Claimant ng victory. Victory nyo. Victory para sa inyo. Kasi kayo'y umangat. Pero yung mga tao, di nyo napansin, bumagsak. Diba? Tuloy. At yung pananagutan at yung commitment na depensahan ito. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong Chacha dahil ang... Oy! Para sabihin ko naman sa'yo, Senator Risa, wag ka naman ganyan, hindi tinanggal. Yung EDSA People Power tomorrow, hindi naging holiday. Bakit ko nasabing hindi magiging holiday? Kasi Sunday naman talaga mga kababayan. Anong gagawin natin? Isasama pa rin ba natin sa non-working o special non-holiday yung Sunday? Pahinga ng mga manggagawa yun. Pahinga ng mga manggagawa yun Ano ba? Ano ba si Senator Rizzo? Hindi mo malaman kung ano. Kinakampihan kita nung nakaraan. Awayin kita dito. Paliwanag mo na maayos Tuloy. 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Totoo yan. Napabagsak nyo ang pamilya Marcos, na-invade ninyo yung Pilipinas because of your fake, para sa akin, fake people power. Ang nangyari sa bansa natin after so many years, asan tayo ngayon mga Pilipino? Nga tayo ngayon. What na, day? Dili tayo nag-angat kahit 36 years. Gutom ang Pilipino. Junines, inagalit nyo. Ginutom nyo ang mga Pilipino. Dili na nakakain na maayos. Kasama dun yung Constitution in favor sa mga oligarko. Tuloy. 87 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Correct ka dyan, Ate Tina. Bumagsak.
Marcos dictatorship. Oh my God. Yearly, pinapaalala nyo sa tao. Tuloy. Ito ay isang legacy. Ano kong? Legacy? How could you? I cannot imagine na tawagin mo EDSA na legacy. Sa inyo, legacy. Kasi kayo-kayo yung mga nakinabang. Tuloy. Na kailangan i-cherish at ma-defend ng mga Pilipino laban sa current distortion ng history. Current distortion ng history. Ito mga kababayan ko, based on my tita, dito sa Quezon City, during that EDSA People Power, tinutukan sila ng isang mga sundalo, pinasakay ng truck ng sundalo at pinapunta doon sa EDSA, mga kababayan ko. Ganun ang ginawa sa kanila. Hindi totoo, hindi ako maniniwala. Bantay sarado nga sila doon eh. Tuloy. At doon sa mga gustong i-repeat ang catastrophic era sa ating bansa. Ha? Catastrophic era? Hindi na kayo nahiya, no? Kayo nakinabang sa bansa. Kami gutom. Yung mga taong bayang gutom. Noong mga panahon na yan, seaman lang ang OFW natin. Ngayon, nung pagkatapos ng 1987's Constitution, naupo si Cory. Ang Pilipino, katulong na sa ibang bansa. Mario Joseph, ang ganda ng 1987's Constitution, sabi ni Jokno. Ano magiging maganda ang 1987's Constitution? Paano magiging maganda EDSA People Power? Anong ginawa sa taong bayan? Diba, mga kababayan ko? Totoo sinasabi ko dati, ang OFW, ang Overseas Filipino Worker lamang na umaalis sa bansa natin, wala pa nun, seaman. Seaman po, seafarer. Mga kababayan ko, ngayon hindi na mga kababayan ko mga Pilipino pinapunta sa ibang bansa para mag-alaga ng hindi nila magulang, hindi nila nanay, hindi nila tatay, hindi nila anak, mag-alaga ng ito, tagalinis ng bahay, ito, at ginawang nani. Tapos sasabihin nyo, magpakaganda ng 1987's Constitution na dapat natin i-cherish. How could you imagine that, mga kababayan ko? Kita nyo kung paano binubulag ng mga to? Anti-Constitution, kasama ng Constitution. Imagine that. Mga kababayan ko, ayaw nila sa pagbabago sa charter change, sasabihin nila maganda ang 1987 at pangit ang gagawin na charter change. Bakit? Yung economical provision nga lang pumapabor sa inyo. What do you mean? Bakit napakaganda? Kasi kailangan ng mga taong bayan na mag-convert ng dilaw para maramdaman kayo. There is a two factor sa bansa natin, mga kababayan ko, kahit hindi natin sabihin may mga tao talagang naniniwala sa inyo at may mga tao talagang naniniwala sa mga Marcos. Yun yung mga Marcos loyalist na hindi nyo mababago. Tuloy. Kontra Chacha rin ang mga nagtipon sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Iba raw dapat ang pagtuunan ng gobyerno. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan sa kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, Sahod. pagwawakas ng kontraktualisasyon. Pagwawakas ng kontraktualisasyon. Yan pala gusto ninyo Eto mukhang mga walang alam. Partida, ako bata. Nagbasa lang ako sa libro. Natuto ako. Ito matatanda na to Tingnan nyo. Sa Quezon City, iba raw dapat ang pagtuunan ng gobyerno. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan. Tugunan yung hinanaing ng mga mamamayan. Ano ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan ko? Tinugunan ang hinanaing ng mga mamamayan Pilipino. Nagdagdag tayo ng trabaho, mga kababayan. Hindi natin maitatago yan dahil maraming Pilipino ngayon ang napakaraming trabaho. Kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, pagwawakas ng kontraktualisasyon. Sinong gumawa ng ang endo? Sinong gumawa ng endo? Bakit merong endo sa batas natin? Mga kababayan ko, bakit meron 6 months lang? Tatanungin ko po kayo ito totoo. Bakit meron tayong endo, mga kababayan ko? Sa ating batas. Sabi pala nila, gusto pala nilang wakasan yung constructualization sa bansa natin. Mga kababayan ko. Gusto nyo palang wakasan niya, may mga ma-regular. Hindi tanggalin, baguhin natin sa constitution natin yun.
Bakit? Nasa batas kasi natin eh. 6 months lang mga kababayan ko. Sinong gumawa nun? Eh di kayo. Tapos irereklamo nyo sa Marcos administration ngayon. Oh, di ba? Tama ako. Sinong gumawa niyan? Sila mga kababayan ko, hindi tayo. Huwag nyo isisi sa Marcos administration kung nagkataon na hindi kayo, hindi gusto nyo bakasyon yan. Di ba? Gusto nyo pala na mawalan ng endo sa mga trabaho. Gusto nyo pala na may mga nare-regular. Eh di gawin ninyo mga kababayan ko, ayusin nyo yung constitution natin. Apply nga eh. Isisisi nyo sa Marcos administration samantalang kayo may problema. Isisisi sa Marcos administration yan, hindi totoo yun. Walang katotohanan yun. Sasabihin nyo dito. Wakasan ang constructualisasyon sa Pilipinas. Paano natin wawakasan eh? Ayaw nyo rin kumilos. Di ba? Mas kinakampihan yun, ayaw nyo ng tsa-tsa. Masyado nyo kasi pinasama ang imahe ng tsa-tsa. Ito lang, masyado nyo pinasama. Kung hindi nyo pinasama sa taong bayan yan, I know, maisusulong natin yan. Eto, partida mga kababayan ko, economic provision pa lang ang gagawin, nagwawala na kayo, di ba? What if pa kaya kung yung buong constitution ang papalitan? Economical provision pa lang nagwawala na kayo. Kung gusto mo yan, palitan natin yung economical provision sa bansa natin. Pati yung labor system natin, mabago rin sa Pilipinas. Tuloy. Sa linggo, mismong EDSA People Power Revolution Anniversary, mas malaking rally ang gaganapin sa Ayala Avenue. Okay lang. Magloksa kayo dyan. Wala namang problema sa amin yan. Manalo kami, talo kayo. Mga kababayan ko, yun ang katwiran ko dito. Mag-rally kayo dyan, EDSA People Power Monument, walang problema doon. Ang katwiran ko, panalo kami, talo kayo. Walang problema. Tuloy. Tampok ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ganyan nyo. Sinasalat si Marcos. Kada People Power, kada February 25, kinakana nyo palagi ng mga paalala sa taong bayan na ganito namin pinatalsik si Marcos. Yearly, ginugunita ninyo, pinaalala sa tao para magtanim ng galit. Ganyan kayo gumalaw. Tuloy. 8 taon nang lumipas mula nang mapuno ang bahagi na ito ng EDSA ng mga Pilipinong nanindigan laban sa Marcos administration. Napabagsak ang military rule, naibalik ang demokrasya. Pero paglipas ng panahon, dahan-dahan nang nawawala sa isipan ng mga Pilipino ang makasaysayang pangyayari noong 1986. Totoo yan, nawawala naman after nung Duterte days, nawawala na EDSA People Power. Tuloy. Batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research noong 2020, mahigit 65% ng populasyon ng Pilipinas, sanggol pa lang o di kaya hindi pa naipapanganak ng EDSA People Power. Base yan sa datos 4 na taon na nakararaan. Kaya posibleng mas marami pa ang nakakaalam lang sa People Power sa pamamagitan ng mga nababasa, napapanood. Yun talaga, nababasa, napapanood. Kasi ang alam lang ng mga bata, pag napanood nila may People Power, ay EDSA yan. Sasabihin ng iba, ay hindi, binigyan ng lakas ng loob yung mga taong bayan. Pero tingnan nyo sinabi nitong estudyante, mga kababayan ko, panoorin nyo. Ito sabi nyo. Sa People Power, sa pamamagitan ng mga nababasa, napapanood. Walang pasok, sir. Kita nyo, pati yung bata, ang alam, walang pasok. So, ang ibig sabihin lang nito mga kababayan ko, ayon dun sa survey mga kababayan ko, ang alam lang ng mga bata walang pasok. Ang sabi naman ng isang bata dyan, binigyan daw ng lakas ng loob ang taong bayan para magsalita. Diba? Ang gagaling, diba? Holiday. Yes, sir. Holiday, sir. Kaya para may paalala sa mga kabataan ang halaga ng mga historical events gaya ng People Power, sabi ng Teachers Dignity Coalition. Ha? Para mapaalala daw ang People Power sa mga bata, ang sabi ng isang teacher, pangalanan ko na to si Banjo Basas. Actually taga sa amin to si Banjo Tuloy. Dapat itong isama sa high school curriculum. Dapat daw pong isama sa high school curriculum ang People Power. Sa elementary nga lang tinuturo nyo si Ninoy bayani, tapos si Marcos masama. Tama ba yun? Hindi maganda yon. Tuloy. Sa ngayon kasi,
sa elementary na lang itinuturo ang history. Yung eskwelahan pa rin, ano, ang pinaka mabisa na tool, no, para dito sa history. Sablay ka dyan, Banjo. Oo, promise, sablay ka dyan. Ako sa totoo lang, sablay ka dito, Banjo Basas. Totoo ko, sablay ka dyan. Sablay ka dyan, Mr. Banjo Basas, para sa akin. No? Para sa akin, ha? Itinuturo Sablay na sablay ka dyan. Alam mo kung bakit ko nasabing sablay si Banjo Basas dito sinasabi niya? Ha? Imaginein mo, ituturo mo sa elementary, yung history, people power. Ano ba dinulot ng people power? Pinalabas na ano? Masama ang Marcos, bayani, si Ninoy. May naging bayani ba sa pagiging komunista? Wala, di ba? Tapos sasabihin nila dito, kailangan ituro sa mga bata kahit sa high school. Ano, nagtatanim kayo ng aktivista hanggang sa susunod na taano? Pero taragis na ideology niyan, sablay. ang history. Yung eskwelahan pa rin, ano, ang pinaka mabisa na tool, no, para dito sa history, para sa pagtutunan ng kasaysayan natin. Para mapakita ang kasaysayan natin, tama na mag-rally kayo eh. Okay na kayo dun eh. Pero yung bubulagin nyo pa yung mga bata to educate the people power kung paano nangyari to, paano nagkaganyan. Wrong! Ano? Itatanim nyo sa elementarya na gano'n na nangyari. Alam mo, sa totoo lang, sinubukan nyo yan eh. Pinasok nyo yung people power, ano nangyari? Pangit yung nangyari. Yung teacher ko nga nung grade 6 eh, naging topic namin yan, people power. Hindi na naniniwala yung teacher ko eh. Bakit? Worse. At that time. Tapos gugustuhin ni Banjo Basas, mga kababayan ko, gugustuhin ni Banjo Basas, itong teacher na to, na magkaroon ng ano, ituro pa sa mga bata, sa elementarya. O, hindi ka ba naman kalahati eh. Di ba? Alam mo, hindi wag mo nang idama yung mga kabataan kung ganyan na naging ugali mo. Kung ganyan na nakita nyo kay Banjo, mga kababayan ko, gusto nyo ba maging ganyan ang anak ninyo? Lumalaban sa gobyerno? Yung hindi marunong magpatawad? Wala nakikitang maganda? 'Di ba? Kaya napakalaking sablay sa akin yung sinabi dito. Ayan, no? Itinuturo ang history. Yung eskwelahan pa rin, ano, ang pinaka mabisa na tool, no, para dito sa history, para sa pagtutunan ng kasaysayan natin. Sablay. Eh, sa people power? May natutunan ba mga bata dyan? That is, for me, hindi ko papayagan sa subject na yan, anak ko. That is fake democratic move nung panahon ng 1986. Diyan nawasak ang Pilipinas. Tuturo nyo kung paano ulit hanggang elementary hanggang high school paano magwasak ng Pilipinas. Ay, hindi. Pag nagkita tayong dalawa, baka mamura pa kita. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Mr. Basas. Wala akong pakialam kahit naging teacher kita sa Baysa nun, ha? Sasalinin talaga kita. Hindi, sigurado ako. Kasi naging teacher ko to eh. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Baka sumablay ka sa akin. Bubulagi mo pa mga taong kabataan. Huwag mo idama yung mga kabataan dito. Baka ipag-rally kita sa labas ng eskwelahan, matanggal ka. Tuloy. Di tulad ng nakarang taon, hindi idineklarang Malacanang bilang holiday ngayong taon ang February 25. O, yan ang sagot. Sige, bakit? Ang sabi ng Office of the President noong Oktubre, araw ng linggo kasi tumapat ang anibersaryo. O, di ba? Araw ng linggo, ang sagot ni Hontivirus kanina, medyo sa tablay. At may maliit na epekto lang daw ang pagdeklara nito bilang special non-working holiday. O, di ba? Ayan ang inasabi natin. Sunday naman yan, mga mangga, ano yun, wala naman papayag ng mga ano nun. Kung Monday natapat yan, well, lagyan natin ng holiday. Dahil nataon ito sa araw ng pahinga ng karamihan sa mga trabahador. Gayunman, nananatili daw ang kanilang respeto sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Ay, ayaw pa sabihin ng PCO eh. Ayaw pa sabihin ng PCO na ano eh, nakikiramay sila sa magdadalamhati. Nakikiramay tayo sa pagdadalamhati nila. Para sa mas marami pang detalye. Di ba mga kababayan ko? Ganun lang yung kadali. Ako lang hindi ako pabor na ituro sa mga kabataan
ang EDSA sa elementary at sa high school. That's wrong. Ako po ay unang-una dyan, naaangal. Ako na po magsasabi sa inyo. Baka kalampagin ko po ang Department of Education yan. Ay, hindi po ako papayag, mga kababayan ko. Papayag ba kayo, mga kababayan ko? Na ang sinusuong isa sa mga gustong mangyari nila, na yung history daw ng EDSA, maituro sa elementary at maituro sa high school? Hindi tayo papayag dun. Bakit, mga kababayan ko? Ano ba nangyari sa EDSA? Ano ba nangyari? That is the worst day. Pinakamasalimuot na araw ng Pilipinas. Mga kababayan ko. Ang mitya ng pagbagsak ng Pilipinas. Mga kababayan, ano nangyari sa atin after 36 years? Wala. Nga pa rin tayo. Tapos sasabihin nila dapat ituro. Ano? For the next generation, pahihirapan natin yung mga anak natin. Itatanim pa ba natin sa kanila yung masama at masalimuot na nangyari noon? Dumaan na tayo sa masalimuot na bagay eh. Kailangan pa ba ulit-ulitin natin, i-rewind natin ng i-rewind, isaksak natin sa utak ng mga bata na ganito lahat? Na ipaalam natin sa mga bata na si Ninoy na naging komunista ay isang bayani at si Marcos ay hindi bayani at masamang tao? Asan ang hustisya doon para sa pamilya Marcos? Wala. Asan ang hustisya doon para sa mga pamilya Aquino? Meron. Ano? I know what's the reason kung bakit si Cory tumakbong presidente. It's because gusto niyang magiganti. Because dahil siya magiganti siya sa kanyang karibal. Mga kababayan ko, hindi naman maitatago sa martyr o murderer ni Direk Daryl Yap yan. Right? Kaya ngayon, mga kababayan ko, ganyan ang ginagawa. Now. Diba? Now, what happened to the Philippines? What happened sa Pilipinas? Ano nangyari? Malaki na wala. Tapos, gugustuhin nyo, ituturo nyo sa elementarya yan. Pag yan narinig ko sa elementarya, wag nyo akong pipigilin. Makikipagbakbakan ako sa teacher. Makikipagbakbakan din ako sa harapan ng kahit kung sino. At makikipagdebate ako sa kanila. And then face the reality. Harapin nila ang katotohanan ngayon. Paglaban nyo yung demokratiko nyo na sinasabing, demokratiko ang bansa natin, may ganito tayo. Wah! Nga tayo ngayon. Diba? Taggutom. Maraming reklamador kasi tumataas ang bilihin. Wala eh. Bayani si Ninoy. Masama si Marcos. Para nung panahon ni Marcos, ang Pilipino hayahayang buhay. Ang bigas per salop. Mga kababayan ko, di tayo namumblema. Kasi bakit? Hindi uso per kilo eh. Eh ngayon mga kababayan ko, uso na per kilo. Ano nangyari sa atin? Dahil uso na ang per kilo sa bayan natin, ano nangyari sa atin? Tumaas ng 45 ang presyo, nagrereklamo ang Pilipino. Nagreklamo kayo, bas gusto nyo ang 1987's Constitution, tapos alis nyo si Marcos, mga kababayan, ano nangyari? Tumaas ang presyo ng bigas, kasalanan na naman ng gobyerno. Kasalanan talaga ng gobyerno. Bakit? Tinanggal nyo yung Marcos eh. O ngayon, may bumalik na Marcos, inaayos natin yung Constitution. Ano nangyari? Magre-reklamo pa rin kayo? Tama? Mga kababayan ko? O, presyo ng galunggong. Ditumpok lang, mga kababayan ko. Mabibili ka lang ng 5 piso, 6 na piso, 7 piso. O, 10 piso, may 20 pesos, may ulam ka na maghapon. Diba? Tapos ngayon, nagre-reklamo kayo kung tumataas ang presyo na inflation? Diba? Bakit? Pinaltan nyo kasi si Marcos eh. Wala kasi kayong bunganga, kundi diktador si Marcos. Tapos gusto nyo pa ituro sa mga anak namin yan? Sa mga estudyante namin? Warning ko to sa inyo. Kapag yan natuloy-tuloy, Department of Education, uupakan ko kayo, tandaan ninyo. Mark my words, hindi ako mangingiling. Kakatukin ko kayo dyan. Kapag itinuro nyo yung people power sa elementary at sa high school, uupakan ko talaga kayo. Hindi ako nagbibiro sa inyo, ha? Hindi ko kayo sasantuhin. Alam niyo kung bakit? Natatakot na ako pag tinuro nila yan. Bakit mga kababayan ko? Pag tinuro nila sa estudyante yan, ang mangyayari, magbibuild tayo ng mga susunod na lalaban sa gobyerno. At yun ang hindi ko hahayaan. Kung kinakailangan mag-rally yung mga magulang, ihimukin ko.
At hindi ko rin papayagan, mga kababayan ko, na i-brainwash nyo ang aming mga anak, lalong-lalo na sa eskwelahan. Mga kababayan ko, never na never nyong hawakan ang isip ng aming mga anak. Kung pagganti o pagbawi ay hindi namin itinatanim. Kaya huwag kayong magkakamaling gumawa ng ganyan. Hindi ko kayo sasantuhin. Mark my words. Mga kababayan ko. Ngayon pa nga lang yung population natin nagrereklamo na sa taas ng bilihin Kaya yung sinasabi ni Basas, nakakatawa Halatang walang alam at mangmang. Yan ang produktong dilaw. Hindi na nila panahon ngayon. Hindi na rin tayo papayag na lasunin ang isipan ng mga kabataan to inform that the people power ay napakaganda. The 1987 Constitution ay napakaganda. Ano ba nangyari sa bansa natin? Hirap tayo. Gutom. Ang gagaling magreklamo, di ba? Ang gagaling magsalita. Mga kababayan. Saan tayo lulugar? Di ba? Sama kami dyan, hindi tayo papayag na ituro yan muli ng mali. Correct. Kasi ang eskwelahan nagtuturo ng tama sa kaisipan ng ating mga anak. Hindi po yan nagtuturo ng pagkakamali. Pagkakamali na hindi dapat na itinuturo. Baka sa susunod dyan, mga kababayan ko, pati si Joma Season, bayani na rin dun. Yun lang gusto ko sabihin. Ayun sinasabi nito, yung sinusulong nila, hindi. Kahit sino pa, kahit sa Congress may magsulong niyan, kahit sa DepEd may magsulong niyan at aprubahan nila yan, kakalampagin ko sila dito. Hindi talaga ako titigil, mga kababayan ko, pag nalaman kong tinuro nila yan.